administration candidate sa pangunguna ni President Marcos ay nagsagawa ng rally sa Ilocos Norte Convention Center diyan sa Lawag City. Merong nagtanong doon sa panimula ng rally nila. Merong nagtanong doon kung ano ang gagawin nila. I'm referring to candidates. Sakaling maihalal sila sa Senado. Maraming tanong yun, pero yan ang naunang naitanong. No? Nagustuhan ko yung sagot ni ex-senator Manny Pacquiao. Sabi niya, gusto niya, unang-una, gusto niya makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Siyempre, papalakasin niya ang SMS, yung Small Medium Enterprises. Yan, Small Medium Enterprises para sa mga mahihirap to uplift the living condition of the less privileged communities. Yan. Sabi niya, ito'y makakatulong hindi lang sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa, kundi sa mga maliliit na mga pamilya, lalo na yung mga walang trabaho. So, unemployment, isa pa yan, employment. Bibigay siya ng trabaho doon sa mga mahihirap na kung saan siya ay nanggaling. Hindi niya maaaring kalimutan yung mga mahirap na Pilipino dahil sabi niya, diyan siya nanggaling bago siya ay naging boxing idol, bago siya ay naging world renowned boxing idol. Yan si Idol Manny Pacquiao. Meron pang isang si former Senator Tito Soto. Ang sagot niya ay magpa-file siya ng anti-fake news bill sa Senate in case he wins for another term in the Senate. Bakit anti-fake news, Senator? Anti-fake news. Parang kasama niya sa fraud, di ba? Meron mga anti-fraud, pero trabaho ng NBI. Pero itong fake news kasi, pwede naman labanan to ng panulat din. Kung fake news ang nababasa mo, ang sagot yan genuine news, yung totoong istorya. Halimbawa, nabanatan ka, tingin mo fake news, mag-release ka ng totoong istorya para i-counter mo yung disinformation or misinformation na nababasa ng publiko. Para sa akin lang, no need to file a proposed bill in the Senate, yung anti-fake news. Kasi no matter what, hindi na natin mapipigilan tong fake news na to. In the middle of the proliferation of mga social apps, di ba? YouTube, Facebook, Instagram, whatever apps. Yung paglaganap ng disinformation, yung fake news na tinatawag, hindi na po ito mapipigilan. Ang counter measure lang dito is, I think, mag-release ng totoo. I-counter mo through panulat, through media. Not necessarily magpapas ka. Para sa akin parang very low-key naman yung, hindi sa amin naman ito si Senator. Ang inaano ko rito yung hindi pwedeng ma-prevent na yung paglaganap, yung proliferation ng tinatawag na fake news. I think, in my own humble opinion, we can no longer prevent the proliferation of fake news. Because massive, ano na ho ito ang nagdadala nito yung social apps, yung social media. If we try to prevent
fake news, proliferation of fake news, then I think we should prevent first the social media. Kasi ito ang channel na ginagamit. Yung mga social apps, ito yung channel na ginagamit nitong mga purveyor of misinformation or disinformation. These are the channels that they are using. So, in my humble opinion, we can no longer prevent the spread of fake news. Nandiyan na yan eh. Ang sabi ko nga bakit ngayon lang? Fake news has long been in the mass communication. Ewan ko kung ilan, I cannot recall exact date. Pero somehow nandito na, matagal na ito. Pero bakit ngayon pa lang tayo magpo-propose ng anti-fake news? Palagay ko, katotohanan lang ang magpapatigil dyan sa mga fake news na yan. Katotohanan.